sa Panginoon. Yun po ang tinatawag natin quality of life. Yung sinabi ni Kuya Ronnie kanina about quantity of life. Hindi lang tungkol sa material na bagay, bonus na lang po yun ng Panginoon sa atin. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians 1:21, sapagkat ang buhay po niya ay para sa Panginoong Jesucristo. At kung siya'y mamatay, ito ay isang kapakinabangan dahil nakakapili niya ang Panginoong Jesucristo. Paano po nangyari ng isang kamatayan, gaya ng Tatay Anaceto, ay isang kapakipakinabang sa ating Panginoong Jesucristo? Maaari po sa atin, ito ay isang kawalan. Tama po ba? Kasi hindi mo na maririnig yung boses ni Tatay Anaceto sa mga susunod na araw. Hindi mo na maririnig yung disiplina, anong mannerism, anuman yung nagtatak sa'yo o tumatak sa'yo na ugali rin ni Tatay. Tama po ba? Pero sabi ni Apostol Pablo, ito raw po ay isang kapakinabangan. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo. So ano po ang ating matatamo? Ano po yung kapakinabangan na yun na sinasabi ni Apostol Pablo kapag ikaw po ay namatay? Una, magkakaroon daw po tayo ng magandang pangangatawan na kailanman hindi na magkakasakit. Ang katawan po ng bawat isa ngayon ay subject saan? Lungkot, sakit, karamdaman, pangungulila. Minsan may utang, minsan wala. Tama po ba? Nai-stress. Tama po ba? Ang buhay po natin, yung katawan natin ngayon, habang tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw, tayo po'y dadaan sa problema ng buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, magbabayad ka ng Meralco. At ang iniisip mo, paano kung magbabayad ng Meralco? Stress. Minsan, may sakit. Minsan, magtitake ka na ng maintenance. Tama po ba? Nakita ko po, karamihan po dito talagang older generation po. Nakikita lang po talaga pag kapatanggen yun. Parang matagal po talaga ang buhay. Ikaw at ako, makakaranas ng saya minsan. Minsan, parang depressed ka. Minsan, hindi mo alam, takot ka. Kasi po ang katawan natin ngayon ay temporary lamang. Si Tatay Anaceto, ang isa sa pinakamasayang tao po ngayon. Dahil kapiling niya po ang Panginoong Jesucristo. Wala nang sakit. Wala nang lungkot. Sabi ko nga po kanina, sa atin ay kawalan. Pero sa Kanya, kapakinabangan. Dahil siya po ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo. Wala nang babayaran si Tatay Anaceto, iisipin pang bills. Wala nang kirot. Wala nang lungkot. Dahil sa piling po ng Panginoon, yun po ay kasiyahan o kagalakan na walang hanggan. Kasi ang katawan po natin ngayon, sa ayaw at sa gusto po natin, dadaan po talaga sa pagsubok ng buhay, sa problema ng buhay, sa sakit ng buhay. Maaring malakas ka ngayon, pero sa susunod na araw, unti-unti, umabagsak po yung katawan natin. Pero sabi po ni Apostol Pablo, magkakaroon po tayo ng pangangatawan. Maaaring si Tatay Anaceto, gusto niya 6 packs. Hindi niya nakuha nung kabataan niya ngayon, pwede na. Dahil sa piling po ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, sabi ni Apostol Pablo, magkakaroon din po tayo ng mas maayos na tirahan o mansyon. Maaaring dito po sa lupa, wala kang mansyon. Wala kang bahay na malaki. Okay lang yon. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, ako'y uuna sa inyo. At sa lugar na iyon, ipaghahanda ko kayo ng bawat silid. Maaaring wala kang naipatayong
bahay o may lupa ka na hindi ganun kalaki o wala kang lupa dito sa mundong ibabaw. Pero sabi ni Apostol Pablo, pag ikaw ay may relasyon sa Panginoong Hesukristo, andun ang mansyon sa pagkaharian po ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka man yumaman dito sa mundong ibabaw, pero dahil nakilala mo ang Panginoong Hesukristo, meron ka pong mansyon sa langit. Disclaimer lang po, kung ano man po yung inyong religion o relihiyon o kultura, nire-respeto po namin yan. Hindi po natin pinag-uusapan yung relihiyon. Ang pinag-uusapan po natin dito, relasyon sa Panginoon. So kung wala kang bahay, wala kang malaking naipundar dito sa mundong ibabaw, dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo, nag-aantay po sa inyo yung mansyon sa langit. Ang tanong, gusto mo na bang pumunta sa langit? Huwag naman muna sana. Ang panalangin ko, gaya ni Tatay Anaceto, ganun din katagal ng buhay, o mas mahaba pa na buhay ang igawad sa iyo ng Panginoon. Pangatlo po, sabi po ni Apostol Pablo, magkakaroon din daw po tayo ng malaking mana o inheritance. Yan. Wala ka mang namana sa lolo mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Pero po kasi yung langit is a reward. Isa po yung paraiso, mga kapatid. Ang paraiso po dito sa lupa is yung nakikita lang po natin na material things, sabi ni Kuya Ronnie, nahahawakan mo, nakikita mo. Pero yung langit na sinasabi po ni Apostol Pablo, walang hanggan po yun. Hindi na uubos na mana o inheritance. Maaaring hindi ganon kalaki yung naipon mo dito sa mundong ibabaw, dito sa lupang ibabaw. Kukunti na yung savings account mo. Pero dahil nakilala mo ang Panginoong Hesukristo, nakaabang po sa inyo ang isang yaman na kailanman hindi mauubos, kailanman hindi mananakaw. Dahil ang Panginoon po ang nagbibigay at nagsusupply sa buhay po natin. Tatlong bagay, ano yung matatamo po natin? Una, pangangatawan na maayos at masigla. Wala nang sakit. Hindi na subject sa kalungkutan. Hindi na kailanman mawawala. Eternal life. Pangalawa po, meron po tayong magandang tahanan. Paring ang tahanan mo dito ay maliit, pero doon po, mansion po, pinrepare ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ang pangatlo po, is yung mana. May mamanahin po tayo kapag tayo po ay nasa Panginoon Hesukristo. Maaaring tatanong ka o nag-iisip ka ngayon, parang ano ba yun, Kuya Sai? Kailangan po na ba rin mamamatay para makamit ko iyon? Hindi po. Pero pinapakilala po sa atin at ini-encourage po tayo ng salita na ang kamatayan hindi po kinakatakutan. Ang kamatayan ay isang kapakinabangan kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sino po sa inyo takot mamatay?